Guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective. Three of Swords, nasasaktan ka o heartbroken ka or merong nakatusok sa puso mo, arrows, satanic arrows, pwede din ganun eh. Or ano tong nakatusok sa puso mo, on hurt ka na talaga sa this is atake. Atake. Merong driven namang atake. Inatake ka ng yung puso mo. Six of Swords in reverse. Para bumalik ka sa puso mo, tinusok niya o pinasok niya yung atake na yan. Or that is attack. Or siya mismo ang may gawa, kumilos siya, may action, there's action, nagsucceed siya na maitusok yan sa puso mo, may ipasok yun sa puso mo, nakatusok sa puso mo, nakapasok para bumalik ka. Ano pa tong atake na to? More clarification with this Chariot na sinend niya sa puso mo, na nilagay niya sa puso mo, itinusok na sa puso mo. Three of Cups in reverse. Para bumalik ka sa kanya, para hiwalayan mo yung third party, para wala ng third party. Ibig sabihin, tinarget niya yung puso mo para bumalik ka sa kanya. Hindi naman to yung para saktan yung puso mo, kundi para ma-attach sa kanya, para naisin mo, para bang i-desire ng puso mo talaga na i-desire ng damdamin mo, ng puso mo na bumalik sa kanya. At kung meron third party sa side mo, hiwalayan mo na yung third party, or mawala na yung third party, o tanggalin mo na yung third party sa buhay mo, kasi gusto niya bumalik ka sa kanya. Ayan. Alam mo na siguro kung sino yan. Sino yung may gawa niyan, sino ang naglagay niya sa puso mo o nagtusok niyan sa puso mo. Yan, para bumalik ka sa kanya. Ano energy niyan? Ay, saan ba yung nauna dito? Ulitin ko nga. Saan ba dito? Wala, hindi, ulitin ko kasi nagulo na ganyan ko. Sino ba yan? Sino ba yung nagtusok niyan sa puso mo para bumalik ka sa kanya? Sino ba yung naglagay niyan sa puso mo? Let's see. Emperor in reverse ang kanyang energy. And Justice in reverse. Unfair to siya. Hindi siya justified. Hindi nga siya patas eh. Oh. May ginagawa siyang deceit para bumalik ka sa kanya. Meron siyang nilagay. Ano ba yung nilagay niya sa puso mo? Tapos parang merong tali. Parang hindi lang may tinusok eh. May tinarak sa puso mo para bumalik ka sa kanya. Merong buhok. Merong nakatali. Merong tinali sa puso mo. Ano yung tinali niya sa puso mo? Eight of Pentacles. Para magtuloy-tuloy yung inyong connection, para bumalik ka sa kanya, 'di ba? Yun yung nakatusok, tapos yung tinali niya naman sa puso mo para mag-effort ka sa kanya continuously, para magtuloy-tuloy, para hindi mahinto yung sinimulan niyo dating connection, kasi gusto niya bumalik ka, 'di ba? Di may nakaraan ka niyan. And then may ganun pala, may tinali siya eh. May tinali, may tinarak, may pinasok sa puso mo o tinusok. May pinasok. Meron siyang pinasok at may tinali sa puso mo. Sa loob ng puso mo. Para magtuloy-tuloy, hindi na mahinto yung inyong relationship, connection, para magtuloy-tuloy.
Para siguro gusto niya bumalik, magkabalikan kayo, kaya ganon. Ganon ang ginawa niya, pero that is deceit, unfair, injustice yung ginawa niya. Siyempre, pag ganyan, scheme yan, deceit, witchcraft yan. Kasi ganyan talaga nga sa panahon ngayon eh, madami gumagawa niyan eh. Pero hindi nga yan sa Diyos eh, kaya nga injustice o unfair o deceit yan. That is manipulation sa naramdaman mo. Instead na hindi mo gusto na bumalik sa kanya, ay yung effect niyan dahil pumasok sa'yo, yun na naisin mo, i-desire mo, magkaroon ka ng desire o yun ang focus ng puso mo, para naisin mo na talaga na o hangarin mo na ma-unite kayo, magtuloy-tuloy yung inyong nag-end na matuloy-tuloy yung relationship yung magkabalikan kayo, bumalik ka sa kanya, ganyan. O gustuin mo din talaga mag-effort na sa kanya continuously o para magtuloy-tuloy na din yung inyong relationship, yung ganon. O, Eight of Pentacles. Kasi gusto niya magtuloy-tuloy na mag-work. Gusto niya mag-work out pa eh, mag-work yung inyong relationship. Maring lumayo ka dyan eh. O nagkalayuan kayong dalawa, lumayo kayo sa isa't isa, o ikaw lumayo sa kanya. Gusto bumalik ka, magkabalikan kayong dalawa, at magtuloy-tuloy na yung relationship ninyo. Ito muna, explain ko. Wait lang, may tanong ako. Baka paligtan ko eh. Ano ka ba sa buhay niya? Bakit gusto niyang bumalik ka? At niya ginawa yun? Ace of Pentacles. In reverse. For clarification, the Ace of Pentacles in reverse. Kasi, ano ka sa buhay nito eh, yung hindi kayo nakapag-umpisa ng may commitment or hindi kayo nakapag-start ng committed na relationship. Gusto niyo siguro mag-start kayo ng committed na relationship. Kasi may mga kaaway o may mga humadlang, may mga nakipag-compete dito. Kung kaya hindi kayo nakapag-umpisa ng may commitment, a committed relationship, stable, grounded, yung relationship talaga na seryosohan, yung may commitment, na buo ang offer, yung ganyan ba, buo, na walang kahati, na seryosohan. Kumaga, ang focus nyo na sa isa't isa, committed kayo sa isa't isa, walang third party. Kasi may mga dito, nakipag-compete sa kanya, nakipag-compete sa'yo, may ganun. So, yan. Ito naman. Emperor in reverse. Actually, hindi siya strong yung personality niya ngayon. Itong tao to. Hindi siya may control ng isipan niya. Hindi siya ganun ka-brave. Walang authority. Walang strength. Hiwalay kayo nito eh. Hiwalay kayong dalawa. Unstable, ungrounded siya ngayon. Parang affected to situation nyo ngayon. Kaya kahit na mali pa rin ginagawa niya, ba't hindi ka na lang niya i-pursue? Bakit niya ginagawa to sa'yo? Maliban dyan, na may ginawa siyang tinali o pinasok sa puso mo para bumalik ka. Bakit yung ginagawa yun sa'yo? Alamin natin. Para mapangasawa ka niya. Para sumunod ka sa nais niya. Sa rules niya. Parang sinet niya yung rules na ito, ako lang mamahalin mo. Wala kang mamahalin na iba. Yung para mga ganun siguro ginawa niya.
ako lang ang papakasalan mo, mga ganun siguro na, ako lang ang gusto yung mong makasama sa buhay mo, baka mga ganun yung nilagay niya, ginawa niyang mga ritual o spell, no? O basta mga ganun, bumalik ka sa akin kasi may pagbabalik dito. Mga ganun siguro ginawa niya, o kung ano man. Gusto niya kasi makasal kayong dalawa, harap kayo sa, like sa pari, sa leader ng church, at ikakasal kayo, no? Yan. O may cross nga dito. Gusto niya makasal kayo eh. Kaya gusto niya magkabalikan kayo, babalik ka sa kanya. Wala na yung third party. At magtuloy-tuloy na hanggang magtuloy-tuloy na yung effort nyo sa isa't isa, magtuloy-tuloy na yung relationship ninyo. Pag nagkabalikan kayo at ikasal kayong dalawa, yun ang gusto niya. Yan ang kanyang nais. No? Kaya ginagawa niya yan. Pero mali pa rin. Unfair. Injustice nga eh. Parang kontrolin yung damdamin mo at isipan mo din. Siyempre, pati isipan mo na apektado. Ganun. By the way, may ginagawa ba siyang move towards you? Anong ginagawa niyang move towards you? Action move towards you. Eight of Cups na reverse. Bumabalik siya sa'yo. Yun ang ginagawa niyang action. Bumabalik sa'yo. Yung magkabalikan kayo. Through that, yung ginawa niya, pinasukan yung puso mo, tinusukan niya ng ano. At mayroon siyang tinali sa puso mo. Meron eh. Meron. Meron. Anong purpose ng tali ng tinali niya sa puso mo? Sa loob ng puso mo? Anong purpose pa niya doon? Bakit niya ginawa yun? Five of Cups. Para makarecover na siya sa grief, sa kalungkutan, sa naramdaman yung loss. Na nawala ka sa buhay niya, na miss yung opportunity with you. O, di ba, nawala ka sa buhay nito, na loss ka niya, na lost ka niya, o na ano ka niya eh, na maaring kung may kasalanan niya man, na taken for granted ka niya, kaya na lost ka niya sa buhay niya, o dahil sa may ginawa din ng iba, I don't know, actually nag-grief siya eh, talagang napektuhan siya, no? Naging emotional siya, parang naka-experience ng emotional turmoil para makarecover siya pag bumalik ka sa kanya, nawala na yung third party, o pagka nagkabalikan kayong dalawa, yan, makarecover na siya dyan. Ibig sabihin hanggang ngayon nagluluksa pa rin ito, o naka-experience ng emotional turmoil, kaya naging desperate siya, guys. Yan ang ginawa niya. Bakit ganun yung iba? Na madami ng mga tao sa mundo. The point na siguro naging narrow yung isipan niya, no? Naging narrow-minded siya. Out of desperation, na yun ang naisip niyang paraan. Pero mali pa rin. Injustice. Lumalabas ito. Injustice talaga yan. Kasi kontrolin niya yung damdamin mo eh. Injustice pa rin yan. Injustice talaga yan. That is deceit. Hindi niya napalawakan yung isipan niya. May makikita pa siya na iba. Hindi niya kailangan gawin yan. Kasi dinami-dami ng tao sa mundo eh. Hindi na kailangan niya pang gawin yan. Pwede naman, pursue ka na lang niya. O kahit may third party, o pursue ka niya. Nasa iyo na yun, desisyon. Kung tanggapin mo ba, kung sino piliin mo, third party o siya.
Baka pinupurso ka niya, ayaw mo na. Basta gano'n na ginawa niya, no? Pero, pwede din, ipurso ka niya. Purso ka niya. Anong purso? Hindi through witchcraft, kundi, kasi yung witchcraft na yan ay sa demonyo yan. Yan ay demonic, yan ay sa devil, the devil's kingdom. Yan ay sa, ano yan, kadiliman yan. Kumakapit talaga ang maraming tao dyan dahil para makuha nilang gusto nila. Kagaya nitong person mo na to. Pero, may kapalit nga yan. Pag mga ganyan. Dapat magbago siya. Kasi, kaluluwa pa naman ang kapalit niyan. Paparusahan ng God. Tatapon ng God sa impyerno ang ganyan ang gawain. Dapat magbago siya. So, ayan. Gaano ka ba ka-importante sa kanya? Bakit ginagawa niya to sa'yo? May patali-tali pa sa puso mo, may pinasok pa sa puso mo, na siya lang mahalin mo. Ace of Wands. Na, alam mo yung passionate siya na mag-take na action. Na umpisahan ang kagaya ng ginagawa niya na yan, na may hand dito na gagawa siya ng kung ano man ginagawa niya, pwedeng deceit kagaya niyan, o mag-take na action para lang umpisahan na gawin ang kung ano, para lang makuha ka niya, para lang para ano, mag-take na action para na nagiging impulsive siya na makapag-take ng action. Na brave siya. Brave. Red. Matapang siya. Fearless. Matapang. Na naging impulsive na prosigido na mag-take ng action towards you. Sumugod. Bakit siya mag-take ng action? Anong gagawin niyang action? Tingnan natin. Four of Cups in reverse. The High Priestess in reverse. Yung para hindi na siya nalulungkot. Di ba? Related sa kalungkutan kasi nalungkot talaga siya Na-grief siya Nagluksa siya. Wala ka sa buhay niya. Malaga ka sa kanya. Importante ka sa kanya. Yung effect nun sa kanya nung nawala ka sa buhay niya, nag-grief nga siya. Talagang nagluksa siya. Nagluluksa siya. Possible until now. Kaya ganun ang mga ginagawa niya out of desperation niya. Pero injustice yung ginagawa niya. Hindi yan dapat tularan. Mali yan. Ang gagawin niyang action ay para makarecover siya sa kalungkutan, sa sadness, sa grief din. Meron nyo kanina para hindi na kayo nakakontrol ng may mga alam sa spiritual. Hindi na kayo napapakailaman. Hindi na kayo naapektuhan ng may mga alam sa spiritual. Alam mo mga spiritual. Gaya ng witchcraft, mga yan. Mga orasyon, mga ganyan. Ritual nila. Anong tingin ng person mo na yan na may gawa niya sa iyo na may nilagay sa puso mo at may tinalay sa puso mo? Anong tingin niya sa third party? Ten of Wands. Baggage na dapat mawala. Baggage. Problema. Baggage na dapat mawala. Yan ang parang papabigat sa kanya yung mabigat sa dami niya yan. Yung may third party o baggage na dapat nawala. Gusto niya talaga mawala yung third party. Tapos for collective
mamaya naman, per zodiac na naman mamaya. Tapos, ano pa? Ang tingin niya sa'yo, itong naglagay na to. Yung naglagay na to sa'yo ng mayroon siyang pinasok sa puso mo at may tinali siya sa puso mo. Anong tingin niya sa'yo? Sa'yo naman. The Hierophant. May authority, powerful, or may mataas yung status, or else may authority, parang spiritually, para ba mga high priest, mga ganyan, mataas yung katungkulan sa related sa spiritual, or para ba mga high priest, mga priest, para mga pari, mga ganyan, parang o kaya may authority o mataas yung status, either dyan na, or nagbibigay ng rules, nagsiset ng rules, o may rules, nag-implement ng rules, o nagsasabi ng kung ano yung rules ng God, kung ano yung para bang katulad ng mga pare na tingnan nyo, parang pare yan dito, nangangaral ng mga ganon, at mayroong siniset na rules na ganito dapat ang sundin, mga ganon. Yan ang tingin niya sa'yo. Number 5, na nakipag-communicate ka sa mga tao, pwede din ganun, na you are respected din, no? Sa larangan na ganyan. Or, respetado, pwede din ganun. Or, mataas ang status. Or, iba yung inyong paniniwala, iba yung inyong, magkaiba yung ano nyo ba, yung ethnicity, magkaiba yung inyong lahi, o pwede din ganito magkaiba yung religion nyo, pwede din ganon, yung the Hierophant dito. Yun ang tingin sa'yo, kung saan man doon sa nabanggit ko, ha. And then, ano naman ang nais niyang sabihin sa'yo, o gusto niyang sabihin sa'yo, o nais niya iparating sa'yo, itong tao na naglagay ng yung tinalian yung puso mo, at meron siyang pinasok o tinusok sa puso mo. Ay, lovers, the lovers. The lovers. Mahal ka daw niya. In love siya sa'yo. Siya daw yung the one. Siya daw yung, pero may ginagawa siyang deceit. Mahal ka daw niya. No? In love siya sa'yo. O pwede ding sinasabi yung divinely guided kayo to be together. In love siya sa'yo. Mahal ka niya. Love ka niya. Pwede na deeply in love siya sa'yo. Na ikaw yung pinipili niya talaga, kahit may mga iba na nagkakagusto sa kanya, ikaw talaga ang mahal niya, ikaw ang pinipili niya, ikaw talagang gusto niya makasama. Yan. Ayun. Kaso may ginagawa siyang deceit may ginagawa siyang deceit. Oh my gosh. Gaano siya ka-desperate na, sa point na to, desperate na to to be with you. Gaano siya ka-desperate na makasama ka. Kasi mahal ka niya. Two of Wands. To the point na yung prosigido siyang puntahan ka kahit may distance sa inyong dalawa. Napuntahan ka, na matapang siya, passionate siya, na driven talaga na mag-succeed siya, na mag-risk siya. Nandun yung pag-risk na puntahan ka niya, gagawa siya ng, alam mo yung risky, no? And tingnan nyo para sa circus, so nag-risk siya, di ba? Yung dito, na
kahit mapanganib or may panganib o kahit mapahamak, mga ganun, no, na hindi sigurado kung kahit na ano ba, kahit na meron siyang pwedeng i-sacrifice, kahit na i-risk nga eh, para lang makasama ka niya, para lang ma-unite kayo, para lang mabuo kayo, para lang goal niya din mapangasawa kayo. Kasi mahal ka niya eh. Kaya niya hinangad na mapangasawa ka kasi mahal ka nga niya. Ayan. May third party sa side mo. Gusto niya mawala yung third party. Meron man, tingin mo meron o wala. Basta merong lumalabas yung may third party. Gusto niya mawala yung third party kasi baggage daw yan. Yan yung parang maharang siguro. Nagpapabagal na kasi baggage eh. Nagpapabagal na makapag-take siya ng action sa'yo o yung ma-unite kayo kasi may third party. Yan. Ano pa ang sasabihin niya sa'yo? Kung sakaling magkausap kaya, ang sasabihin niya, possible na sabihin niya sa'yo. Ay, the devil. What's with the devil here? Sa pwedeng addict na addict sa'yo, no? Kasi para addiction din to. Or obsessed siya sa'yo. Yan. Pero clarify ko, what's with the devil here? Sasabihin niya sa'yo, possible talaga na sasabihin niya sa'yo pag nakita ko. Devil. Six of Cups. See? Obsessed daw siya sa'yo. Para bang, dahil sa obsession niya sa'yo, panay yung tingin niya sa picture mo. Tingnan yung babae dito. Babae man siya o lalaki ha. Panay tingin niya sa picture mo. May tinitingnan yung babae dito na picture o parang photo o frame. Yan. Obsessed. Obsessed siya sa'yo. Obsession. Obsessed. Full of desire na makasama ka, makapiling ka. Obsessed. Desperate na ngayon, obsessed pa, no? Ganun. Bakit na-in-love siya sa'yo? Bakit minahal ka niya? Ba't na-obsessed siya sa'yo? Sign of Pentacles. Ikaw kasi ang pangarap niya. Ikaw talagang gusto niyang ikaw yung pinipicture niya. Gusto niya talaga. Ikaw talagang gusto niyang mapangasawa. Namamuhay kayo ng prosperous, buo, kumpleto, masaya, magkaanak kayo, mamuhay ng bountiful, together. Yan. Prosperous ang buhay ninyo. Ikaw talaga yung hinahangad niya. Kasi mahal ka niya. Kasi para sa kanya, kumpleto ang buhay niya. Masaya siya pag ikaw ang pangasawa niya. Hindi mo naman kasi matuturuan ang damdamin eh. No? Pero nasa tao na yun kung paano niya i-cook. You know what? Sa katagalan, kasi ako, based on my experience may mga times na, alam yung, akala mo in love ka, obsessed ka, yung pag nagkayuma ka lang, no? Gano'n. Tapos, pagka naghiwalay kayo, siyempre masasaktan ka. Gano'n, no? Masasaktan ka. Sa katagalan, nahiwalay kayo,
maka-move on ka din eh. Para bang hindi mo na din na naisin na makasama yung tao na yun. Lalo kung hindi din naman naging mabait sa'yo, hindi din naman naging mabuti sa'yo, hindi din naman naging generous sa'yo, hindi din naman responsible, hindi naman provider. Kasi para sa akin kasi syempre babae ako, para sa akin yung lalaki na hindi nagbibigay ng pera sa babae, hindi seryoso yun. Yung pagka may problema yung babae sa pera na hindi siya nagbibigay nga ng pera, na hindi siya tumutulong para walang awa ay hindi niya mahal yung babae. Siyempre, babae lalaki man, huwag lang yung magdrama na may pera naman tapos magdrama na wala para lang bigyan ng pera, yung ganon. Parang wala siyang care, wala talaga siyang care o awa, wala siyang pakialam, diba? Kasi kung mahal mo yung tao, pag nakikita mo na hirapan, tutulungan mo eh, maawa ka eh. Kaya yun ang best na piliin na maging partner, yung marunong maawa, yung naaawa sa'yo, yung hindi selfish. Yung hindi selfish, guys. Kasi sa huli, kunwari magkasakit ka kasi yung mukha naman ay yung ganda o kagwapuan, nawawala din yan. Siyempre tumatanda o kaya kung ano mga nangyayari minsan. Pero yung pag makatagpo ka ng tao na caring, mahal ka, na may awa, no? Marunong maawain, swerte ka na nun eh. Hindi ka pabayaan nun. Kahit anong mangyari. Yun ang best na tao. Yung hindi ka pabayaan sa oras na, yung alam yung wala-wala ka, o nahirapan ka, tutulungan ka niya. Yun ang best partner. Yun ang best na piliin na maging partner. Yan. Kasi you can rely sa oras na, alam mo, gipit ka, sa oras na, alam mo, hindi ka pababayaan. Yan. Hindi siya selfish. Yan. Kasi kung selfish ang pipiliin mo, na sa oras na, alam mo, walang-wala ka, o kaya nahirapan ka, may sakit ka, na wala lang tulong sa'yo, walang pakialam, walang awa, hindi ka tutulungan, hindi ka isa-save pagka sa alanganin ka, o kung mapahamak ka, o mag-agaw buhay ka. Kasi selfish nga. Pasiyan mo lang. Pasiyan mo lang. Na siya ang pinili mo, na siya ang naging partner mo, o nakarelasyon mo. Wala siyang pagmamahal sa'yo, wala siyang awa. Basta ganun. Ay, nako guys. Yan. Pero kung natutuwa pa siya na nahirapan ka, nadurusa ka, hindi tumutulong, natutuwa pa, worst yun. Worst yun. Walang awa sa'yo, walang affection, walang care. O, diba? Ano yun? Evil yun. So, yan. Ayan daw. Hanggang dyan lang. So, guys, ito na lamang for collective reading.